Magandang umaga mga bata. Maaari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Rinyan, maaari ka bang pumunta dito sa harapan para sa ating panalangin? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian angel, to whom God's love commits me, ever this day be at my side to guide and guard through and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago kayo umupo mga bata, maaari bang pulutin ninyo ang mga kalat sa ibabaw ng sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos na rin. Bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Narito ang ating alituntunin sa ating silid-aralan. Bago natin simulan ang ating panibagong leksyon ngayong araw, ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakarang araw mga bata? Magaling. Ano nga ulit ang pabula mga bata? Tama. Sino nga ulit ang pangunahing tauhan sa aking kunento noong nakarang araw mga bata? Magaling. Bang maglaro? Ang ating lalaruin ngayong araw ay pass the pencil. Habang tumutugtog, ipapasa ninyo ang lapis sa inyong katabi. Ang sino mang may hawak ng lapis ang siyang sasagot sa aking katanungan. Maliwanag ba mga bata? Handa na ba kayo? Gilian, maaari ka nang tumayo at ito ang iyong katanungan. Ano ang unang natutunan mong iguhit? Maaari nyo nang ipasa ang lapis sa inyong katabi. Rainiel, maaari ka bang tumayo? At ito ang inyong katanungan. Sino ang nagturo sa iyo na gumamit ng lapis? Magaling. Rainiel, maaari mo nang ipasa sa iba ang lapis. Audrey, ito ang iyong katanungan. Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay gumuguhit? Mahusay. Audrey, maaari mo na itong ipasa sa iba. Hanam, maaari ka bang tumayo? At ito ang iyong katanungan. Ano ang gagawin mo kapag wala kang lapis? Magaling kung ganon. Bago tayo dumako sa ating leksyon ngayong araw, narito ang ating layunin sa ating aralin ngayong araw. Mga bata, maaari niyo bang basahin ito? Maraming salamat.
basahin ang kwento, alamin muna natin ang mga salitang ito. Ang unang salita ay ang patpat. Ano sa tingin nyo ang patpat, mga bata? Tama. Ang patpat ay ang parang kahoy na maliit o tulisang kahoy. Ang ikalawa namang salita ay ang talento. Ano ang talento, mga bata? Tama. Ang talento ay ang husay o galing mo sa isang bagay. At ang panghuling salita ay ang kabutihan. Ano ang kabutihan, mga bata? Tama. Ang kabutihan ay ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ano sa tingin nyo ang mangyayari kung gagamitin natin ang ating galing para gumawa ng mabuti? Tama! Ngayon, babasahin ko ang kwento. At ang pamagat ng kwento ay ang alamat ng lapis. Makinig lamang kayo, mga bata. Simulan ko na ito. Sa isang maliit na baryo, may batang nangangalang Lito. Mahilig siyang gumuhit ng mga bahay, puno at hayop. Araw-araw, lagi siyang may hawak na patpat na ginagamit niyang pangguhit sa lupa. Isang araw, gusto ni Lito gumuhit sa papel, ngunit wala siyang gamit. Naiyak siya dahil hindi siya makagawa ng magandang larawan. May lumapit na isang mabait na matandang lalaki. Napansin niya ang lungkot ni Lito at tinanong kung ano ang problema. Ngumiti ang matanda at iniabot ang isang maliit na kahoy na bagay. Ito ang makakatulong sa iyo, sabi niya. Nang gamitin ni Lito ang bagay, lumabas ang maitim na guhit sa papel. Tuwang-tuwa siya at ito ay tinawag niyang lapis. Habang gumuguhit si Lito, parang nabubuhay ang kanyang mga larawan. Naging masaya ang buong baryo sa kanyang talento. Hindi laging madamot si Lito, gumawa siya ng maraming lapis at ipinamahagi sa ibang bata. Isang araw, nawala ang matandang lalaki. Tanging isang liwanag ang naiwan sa kanyang kinaroroonan. Nakita ni Lito ang isang mensahe
gamitin mo ang lapis upang gumawa ka ng kabutihan. Dahil sa labis, natutong gumuhit ang mga bata, naging masaya, malikhain at masipag ang buong baryo. Mula noon, naging simbolo ng talino at kabutihan ang lapis.